Alright mga ka-good news, may nagtanong dito, tara basahin natin. What if a person died? What happened to our soul and spirit? Good question, tara sagutin natin yan. Una, when the body dies, the real you doesn't die. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, my body, soul at spirit, tayong mga tao. Kaya kapag ka namatay tayo, body lang ang bumabalik sa lupa. Pero yung soul at spirit, yung totoong ikaw, lumalabas sa katawang panlupa at humaharap kay God. Kaya sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, the dust return to the ground and the spirit returns to God who gave it. Meaning ang ating soul at spirit ay hindi nawawala, hindi pa kalat-kalat dito sa mundo at hindi nagiging multo. The soul and spirit remains conscious. Pangalawa, after our death, may immediate destination. Sa Luke chapter 16, sina Lazarus at ang rich man, parehong conscious agad after ng kanilang kamatayan. Walang soul sleep, walang pause, walang waiting room. Pagkaligtas ka, diretso ka sa presence ng Lord. Sabi ni Jesus Christ sa thief on the cross, today, you will be with me in paradise. That's according to Luke 23 verse 43. Hindi next week, hindi after 40 days, today. Ang mga hindi naman ligtas is separated from God. Ito yung tinatawag ng Bible na Hades, a place of torment habang hinihintay ang final judgment. So yes, may agarang spiritual reality after our death. Pangatlo, sa Resurrection Day ay babalik ang soul at spirit sa ating glorified body. Ka-good news, hindi tayo magiging floating spirits forever. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verses 52 hanggang 53, the dead will be raised imperishable, we will be changed. Sa muling pagbabalik ni Jesus, bubuhayin ang body at mag-unite ang glorified body mo sa soul at spirit mo. Perfect na siya. No sickness, no sin, no suffering. Kaya ka-good news, sobrang importante ang faith mo ngayon. Kasi eternal ang destination ng soul at spirit. Kaya ka-good news, kung totoo ang lahat ng ito, at totoo naman talaga ayon sa Bible, ang pinakamahalagang tanong ngayon ay, handa ka ba? Hindi mo hawak ang haba ng buhay mo, pero hawak mo ngayon kung sino ang pagtitiwalaan mo. If you want assurance, forgiveness, and eternal life with God, come to Jesus. Believe in Him kasi siya lang ang daan, pag-asa, at ang ating tagapagligtas. Kung gusto mo pa ng ganitong mga biblical explanations, follow for more. What's your thoughts? Itype po sa comment section.